Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan sa mamapanig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs Badong Rattles po. Dilim, no? Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yung po palang congressman na binalita natin kahapon, na galit sa Dolomite. Meron pa mga terminong days of reckoning o day of reckoning is coming to Dolomite Beach. Ano po, yun pala, si Congressman Terry Renon, kung hindi ako nagkakamali, teka, check ko lang Terry Redon pala, excuse me po. Si Congressman Terry Redon, nang ako ay dati pong ako Saro party list, Bicol Saro party list, ay dati po palang tauhan ni Tatay Digong at sinibak po sa pwesto. Kaya pala gano'n na lang kung magsalita si Congressman Terry Redon, no? Tungkol po dito sa Dolomite na parang maghihiganti kasi day of reckoning ang mga binabanggit niya, no? Paiimbestigahan niya yung Dolomite Beach. Yung pala, dati po na itong sinibak, no, ni Tatay Digong. Pag-uusapan din po natin, ito pong mga halimbawa ng mga walang katuturang mga batas na gustong ipasa ng mga congressman para makapagyabang lang, no? Hindi po siguro nila naunawaan. Sana nagtatanong muna kayo sa mga industriya kung talagang kailangan ba mag-internship, no? Hindi po yung dadakdak kayo na parang inaapi yung mga intern. Alam niyo po, matagal na po yung internship ay kinakailangan po yan para magkaroon po ng experience. Kasi po, pag hindi po dumaan, diretso nyo po, gusto nyo po kumita agad yung mga nag-aaral pa lang. Mga estudyante na wala pa pong karanasan sa aktual na trabaho, gusto kagad ni Shell Jokno, bayaran sila ng kumpanya, wala na pong tatanggap ng internship. Yan po ang walang katuturan, no? Magandang pakinggan yung mga sinasabi ninyo pero wala pong katuturan. Okay. At iba pa pong mga balita, pag-uusapan po natin yan lahat. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita. Ito pa pala. Si Sara, yung sinasabi po nila na very supportive daw sila, hindi raw totoo na hindi nila sinusuportahan yung ibinabalik po yung paninisi kay BP Sara sa kawalan po ng budget. Kalokohan po yan, no? Yun yung problema sa administrasyon na to, Anticlear. Hindi ko alam kung ikaw ba ay allowed. Ikaw ba ay pananaw mo lang yan? Dapat nagpaalam ka muna sa mga amo mo. Ang mga amo mo ang nagtanggal ng budget sa Office of the Vice President, hindi ka pa. Wala ka pa dyan sa pwesto mo. Yan po mga pag-usapan natin, pati po yung mga bagong hukay na bangkay sa sementeryo. Natural, may mahuhukay kayong bangkay doon, pero inalam nyo man lang ba kung saan galing? Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin, no? Unahin na muna natin kung ano na una rito. Una po sa balitaan dito, ito po. Pinapakita po nitong isang taga ni Ian Cruz ng GMA News, no? Yung mga nahukay daw nila ng mga bangkay diyan po sa isang sementeryo sa Batangas ay pinapakita po ni Ian Cruz na dito raw sa isang bangin na to, ayon sa mga punerarya, tapunan daw po ng mga ng mga sinalvage, iba-iba, no? Meron po talaga mga ganun Sabi po dito sa report na to ng GMA to hindi kami nagpe-fake news Okay. Ng GMA7, eto po, yung bahagi na to, tinitignan ko ngayon,
bangin daw po yan na dahil madilim sa lugar na yan, lahat po ng uri ng mga sinalvage, yung mga pinatay ng walang mga katarungan, dyan po tinatapon. Di ba? Okay. Kaya tapos, ayon sa mga punerarya naman, na-recover nila yan dyan, yung mga bangkay, nililibing nila doon sa sementeryo. Pero dahil wala namang magbabayad ng mga apartment, may bayad din po kasi yun eh. No? 5,000, parang 1,000 a year sa mga sa amin sa public cemetery o Catholic cemetery, 1,000 a year yun. So 5,000 5 years. Dahil sa wala naman pong magbabayad sa mga nicho, eto po ay nilibing na lang sa mga lupain na bakante doon. Kaya talagang may mahuhukay po ayon dito sa paliwanag na to, no? Wala naman pong katakataka dyan. Yan nga po, iba't ibang krimen po yan. Kaya mali rin pong i-assume na yan po ay basta. Kaya dapat totohanin nila kung ito po ipapakita nila na ito may mga bangkay na nahukay doon. Normal po patla talaga kasi doon nga po dinadala eh. Alam niyo naman yung mga punerarya, pag wala po nag-claim, diretso na nila sa sementeryo. Nahuhukayin. Kaya alam din po ng mga supporterero doon eh. Di ba? Kung saan po. Pero wala pong nalulutas na issue yun. Actually, kung titignan po nila, another crimen na naman po yun. Kung lulutasin nila. O, pag wala nag-claim, sa bakanting lote kasi wala namang magbabayad para sa punerarya, yung punerarya siguro kukunin nila yung bangkay, pag wala nagbayad, itatapon na nila. O, kasi pinipreser nila yan eh. O, hindi sila kumbaga, lugi na sila doon sa mga ganun. Kaya marami po talagang mahuhukay, pero not necessarily na ito po ay mga sabungero, not necessarily na ito ay mga biktima ng war on drugs. Okay? So, maraming krimen talaga yun. Gano'n naman. Ang tignan nyo pa po riyan, yung kailan yan napatay. Kasi baka may natutuklasan tayo na ang dami na palang patayan, dyan pala. Mga recent lang pala yan, hindi natin alam. Kaya dapat totohanin niya ng NBI Forensics. No? Petsahan niya mga yan. Etong buto na to, ganito pinatay siya noong 2023, ito naman 2024, ito naman 2025, 2024. Teka muna, lahat yun panahon ni BBM. Okay. So, punta na po tayo sa next na balita. Kasi nagtataka ako, biglang naghuhukay, di ba? Parang katakataka na, uy, may hinukay na naman dito, may hinukay doon. Ang dami biglang hinuhukay. Bakit? Naghabol po ba? Kulang po ba ebidensya natin sa ICC talaga, kaya naghabol tayo? Kasi yan yung sinasabi ni Conti, yung mga sa mga sabungero daw po, ay pwedeng makadagdag doon sa ICC. Pag ganyan na po usapan, kawawa naman po pala yung mga naghabla ron. Kasi ngayon palang naghabol. Kaya pala laging sinasabi ng mga to, no, na hintayin yung korte. Okay, pag-usapan na po natin yung susunod na balita. Ito po. Ano ba yung susunod? Sunod-sunod ko na lang po. Baka may makaligtaan tayo. Yung mga, wag po nyo kalimutan mag-likes ha. Mag-likes po kayo. May mga pangkape. Mamaya po, yung mga nababasa ko po na may mga katanungan kayo. Mamaya pa po tayo mag-entertain ng katanungan. Live po tayo sa FB tsaka sa YouTube. Okay, sabi po rito, ABS-CBN naman po to, in response to remarks from Vice President Sara Duterte's office that she was being kept out of loop and her projects underfunded, Malacanang affirmed its doors were open to her suggestions but faulted her for failing to defend her budget. Tignan po ninyo to. Humingi po yung Vice President ng budget. Matatandaan po natin yan,
ang hiningi po nila at inaprobahan po ng NEP, National Expenditure Program, ang binigay po ng gobyerno ni Marcos para sa 2025 ay 2.037 billion ang budget dapat ng OVP ngayon. Pero dahil kaaway niya yung mga congressman at sunod-sunuran sa mga congressman yung mga senador, kinaltasan po, no? Kinaltasan po nila Martin Romualdez ng yung HOR po. Kinaltasan po. Pucha mo, yun lang sasabihin mo sa akin, mura. O, huwag niyo siyang ganyan kakakops. Kiyan Sampoleo. Tukmul ka, wala kang alam. Mura lang ang alam mo. Nagdidiskusyon dito, ang pinag-uusapan dito, ideya. Ikaw ang alam mo lang, mura. Matanda na ako, ikaw uhugin ka pa. Kailan pa naging masama Kailan pa naging masama maging matanda? Inggit ka ba? Matanda na ako pero napapanood mo pa ako. Okay, balik po tayo rito. Hayaan nyo lang siya riyan, mamaga siya. Ayaw niya ng pinanunood niya, pasakitin niya loob niya. Okay. Kinaltasan po to, no? Kinaltasan po to ni Martin, ng mga tauhan ni Martin. Ano yung sinasabi mong may kasalanan, Auntie Claire, ay si Vice President pa rin na may kasalanan? Sila na nga nagkaltas eh. May kasalanan pa rin yung humihingi ng budget. O kaya po, maganda kasi yung project ni BP Sara eh. Di ba? Nagkaroon siya ng mga satellite offices. Nakakatulong siya sa buong Pilipinas. Yung Burial, yung Burial at saka yung mga yung tulong sa medical and Burial. Buong Pilipinas yun. Baka sumikat si BP Sara eh. Isip nila, putya, baka lalong ikasikat yan. Tsaka negosyo day. Kaya, kinaltasan po nila ng budget. Yun lang po yun. Tapos may kasalanan pa rin si BP Sara. Mga baliktad talaga mga utak nito eh. Kayo na nagkaltas, sinisin nyo pa sa kinaltasan. Anong uri kayo ng gobyerno? Punta na po tayo rito. Natatandaan nyo po, ay eto muna tayo kay Jokno. Eto po, alam nyo po, yung mga katulad nila Jokno, sabik po yan sa mga, sa attention eh. Si Laila de Lima, sila Jokno. Okay. Katulad po yan, si Jokno, sabik po siya sa mga atensyon. Ito pong mga ganitong mambabatas, gagawa po ng batas. Maganda pong pakinggan. Di ba? Ang sabi nila, free labor yan in disguise of as experience. Ito po, interim, yung interns, yung mag-i-intern ka. Ayon kay Jokno, ginugulangan niya mga intern. Free labor daw yan. No? In disguise ng training. Alam mo, Jokno, papakita ko sa'yo sa aktwal, makinig ka. Yung mga batas nyo, walang katuturan. Magagandang pakinggan, pero pag pinatupad yan, wala na mangyayari sa mga intern. Ako, halimbawa, principal ako. Burden sa amin yung mga intern eh. No? Kung ako principal, bakit ako tatanggap ng intern? Dagdag trabaho namin yan. Hindi pa naman marunong magturo yung mga yan eh. Di ba? Intern nga eh. Practice teacher. Pagpapracticean nila yung mga estudyante namin. Dapat, kaya yung mga teacher, yung mga nagpa-practice ng teacher, sila po, very grateful po sila sa experience. Kasi, hindi kahit galing ka sa pinakamagaling na universidad para po sa pagtuturo, Philippine Normal University. Kahit graduate dyan, kung wala kang karanasan, iba pa rin po yung experience na makapagturo ka, lalo na po sa public school. Practice teaching po ang tawag doon sa internship ng mga teacher. Saan sila kukuha niya? Free labor yan? Utot mo. Ano free labor?
Yung teacher, may teacher akong i-assign para turuan. Yung nagpa-practice teaching, paano magturo sa aktual, paano magdisiplina. Kasi sa universidad, tinuturo sa kanila, panay mga ano po yan, inaarmasan sila ng mga, anong tawag doon, yung philosophy ng pagtuturo. Yung philosophy na yan, hindi mo pwedeng i-apply sa aktual yan. Mahalin mo ang mga estudyante mo at mamahalin ka rin. Utot nyo. Pag nagturo ka na, kahit gaano ka kabait sa estudyante, susutilin ka, lalo na kung bata ka, magandang lalaki, pag nanasahan ka. Hindi mo ba? Yung mga yan, hindi na iisip ni Joke, no, na kailangan, binigyan ko lang na halimbawa yung teacher para madali nyo maunawaan. Kailangan po sa experience, no, ng mga teacher na makapag-practice teaching sila. Ngayon, ang gusto ni Joke, no, sweldohan niya mga magpa-practice na yan. Kung ako principal, hindi ko na kayo tatanggapin. Kami na nga magtuturo sa inyo kung paano magturo sa aktual, eh. Kami pa magsusweldo sa inyo. Hindi nga kayo marunong magturo, eh. Ang meron po sila, philosophy, paano magtuturo. Pinag-aralan nila. Meron po sila, content. Alam nila. Halimbawa, magtuturo siya ng history. Alam niya na yung history ng Pilipinas. Pero yung actual, paano ituturo yung history ng Pilipinas? Habang may nangungulit na bata. Habang may nambubuli dyan. Habang siya ay nagsusulat, merong nang aasar sa teacher. Merong nanunutil sa teacher. Paano mo i-handle yun? O wag ng teacher, sa welding. Papasok ka, hindi ka marunong mag-welding. Tinuturuan kayo ng teorya. Ganito, mag-welding. Ganyan mag-welding. O sige, practice ka. Practicean, pwede. Paano sa aktual yan? Walang tatanggap sa kanila kasi ayon sa batas mo, pag nag-intern ka, susweldohan na. Hindi pa nga marunong mag-welding, susweldohan ko na. Utot nyo, wag na kayo rito. Bakit ako tatanggap ng mga intern para sweldohan ko? Di ba? Saan sila kukuha ng experience ngayon? Yan yung sinasabi natin na etong mga ating pong mga mambabatas na katulad nila Sholjok, no, panay kayo paandar. Wala po maitutulong yan. Dapat swelduhan ng mga intern. Putya, ako may-ari ng welding shop. Bakit ako tatanggap ng mga estudyanteng mag-i-intern kung sa sweldohan ko? Hindi pa nga marunong mag-welding yan, eh. Pinakiusap lang sa akin yan ng mayor, kasi yung mayor may tie-up sa eskwelahan. Ako may-ari ng welding shop o ng isang, yung sa mga sambag ginagamit yung welding. Halimbawa, meron ako may-ari ng, naglalagay kami ng mga bintana, na mga, di ba? Kailangan ng welding dyan. O pinakiusap yan ng Office of the Mayor na tanggapin namin, di ba? Pero wag niyong sabihin na suswelduhan namin yan, hindi kami tatanggap dyan. Kataranta, kayo na nga matututo sa amin, kami pa mag-ano. Mga kalokohan, di ba? Anong uri ng batas yan? Yan yung sinasabi natin na ang gandang pakinggan yan. Marami pong ganyan mga tao, eh. Hindi practical. Mga abogado yan sa Sholjok, no, eh. Abogadong hindi ka panilya. Wala nga tayong nabalitaang nire-represent na yung mga abogadong katulad nila, yes yun, na maya natin nakikita sa TV. Yun yung mga mahuhusay na abogado. Yung mga Fortune, etong isa, yung abogado ni Atong Ang. Yan ang mga big time na abogado. Anong pangalan nun, ng babae na abogado ni Atong Ang? Lagi yun, di ba? Oh. Si Joke no, hindi nga natin nakikita yan na ini-interview na abogado, eh.
Sikapunan, yan. Yung mga Fortune. Putya, pag may mga sikat na ano, lagi yan. Hindi nakakaunawa itong mga... hindi ko po pinalalaki itong issue na to. Kaya lang ito po yung mga halimbawa na hindi po nakalubog. Gagawa kayo ng batas pag didibatihan nyo, wala kayo sa realidad ng buhay. O, kaya ka walang kumukuha sa'yo nung abogado ka pa lang. Nabalitaan nyo ba yan si Chel Jokno na may na-represent na malalaking kaso? Hindi ba? O di, sabihin nila pang nurses. Ako hindi ko alam ang ginagawa na nurse eh. Hindi ko po alam. Be specific. Kasi kung lalahatin mo yan, kung lahat lahat po ng trabaho, bawal, kung ako po may-ari ng kumpanya, halimbawa may karinderya ako, kasi alam niyo mga senior high school, hirap po yung mga principal, saan nila OJT yung kanilang mga senior high school. Meron silang food and beverage. Hahanap pa po ang mga principal, ha? Yung principal po naghanap, nakikiusap po yan. Pupunta sa SM. Hindi naman principal mismo, kaya nga siya may tauhan. May tauhan po yung principal, pupunta rin, makikiusap dun sa SM. O pwede po ba yung sa food and beverage namin dyan sa yung mga restaurant dyan? O sige po. Pero hindi po sila yung nakiusap na lang nga kayo eh. 'Di ba? Para magkaroon ng totoong work experience sa totoong restaurant. Yung mga estudyante namin na senior high school, makikiusap kami, makikipag-tie up kami sa Jollibee. Yan po ang trabaho ng mga principal. Nung nagkaroon po ng senior high school, meron kaming kaya ang unang tinitignan namin ng mga principal, ano ang mga industriya malapit sa eskwelahan. Kunwari, yung eskwelahan mo malapit sa resort. So, ang mai-offer mo, yung mga trabaho pang resort, yung mga office, yung front desk office, di ba? Kasi meron kang mapag-OJT-han. Pag mag-OJT na yung mga senior high school, kaya komplikado po yan eh. Pag nag-usap po, yung mga walang alam sa mga senior high school, hindi maganda yung resulta ng senior high school, tigil na natin yan. Tinanong nyo ba yung mga principal? Man lang? Bibigyan ko lang kayo ng halimbawa. Putya, yung mga iba naming OJT, o ibang, hindi pala ako, akala ko lang, yung ibang OJT sa SM, inabsorb na nung industriya. Yung pinakamagagaling dun, yung pinakamasisipag na nag-OJT, inabsorb na sila. O may trabaho na bago pa mag-graduate. Masipag naman to, tanggapin na. Nire-report po yan ng mga principal eh. Ilan yung mga na-absorb ng mga estudyante. Kaya ako nabubwisit minsan pag yung mga nagsasalita para sa mga principal, para sa mga ganito, mga walang katuturan, mga walang alam. Katulad niya mga ghost student na yan. Ano kinalaman ni BP Sara dyan? Ang ghost student, pagdating po sa tumatanggap ng... Kasi yung mga private school po, dahil nauso nga to, talaga naman may malaki pong corruption dyan sa lintik na voucher na yan. Kung nireport ng private school na eto estudyante namin, eto yung babayaran sila ng DepEd. Sino po na meke? Yun. May kakutsabahan ba yun sa DepEd? Malamang. Ganun lang po yun. Kaya ito ang isa sa pinakapalpak na mga batas yan. Apprentice pa lang magbabayad, utot mo. Meron ako may-ari na welding shop. Pinakiusapan na lang ako para tanggapin ko yung mga estudyante na yan. Hindi naman papasaya pag hindi. Alam niyo po ba yun? Dahil mga bata pa yung mga yan. Pag naglaro ng welding yan at nakabulag yan. Sagot pa yan nung may-ari ng welding shop.
Siyempre, mga bata yan, naglalaro yan. Weldingin ko mata mo. Hinay-hinay po tayo sa mga magagandang pakinggan na batas pero hindi po pwedeng ipatupad sa aktwal. Wala pong tatanggap na ng principal ng mga practice teaching kung sila pa magbabayad sa mga practice teacher. Ya? Wala pong tatanggap na welding shop sa mga taong magwe-welding. Buti sana kung kung TESDA. Hindi naman po lahat may TESDA eh. Ayun nga pala. Okay, punta na po tayo sa ibang balita. Mamaya po magtanong kayo ha. Mag-likes po kayo kahit sa Facebook. Likes po kayo dyan. Mag-heart-heart lang po kayo dyan. Ito po, nakita ko. Meron po nagbigay sa akin ng link. Marami tayo researcher na mga kulto ni Digong. Si Amik po, binigay sa akin tong link ni Terry Ridon. Ito po yung congressman, nagigil sa Dolomite. Okay. Sabi mo nga, madam, no? Sino ba to? Si Ate Hides. Sabi mo nga, depende, di ba? Pag binatas po yan, hindi na po pwedeng depende. Alam niyo yan, madam? Kaya natin tinututulan kasi pag naging batas yan, naaawa po ako sa mga... Ako po kasi, na-experience ko po yung ihanap ng mga tatanggap yung mga estudyante. No? Kanino kong industriya to dadalhin? Meron po kami, nag-provide po ang DepEd ng mga lutuan. Akala nyo po ba lokohan po yung senior high school? Pag meron kang food and beverage, meron kang yung magluluto kayo ng cake, bumili talaga yung DepEd ng mga pugon. Pinagkagastosan po yan, sangkatutak po yung mga rep. Bumili po talaga. Talaga po nagluluto. Ito po ngayon ko lang po aminin sa inyo to. Si Tantong ko po, kilala niyo si Tantong ko? Yung kamamatay lang. No? Sa dati ko pong pinapasukan, nag-donate po siya ng isang kitchen. Yung isang eskwela, isang room po, dinonate niya. Ginawan kitchen po yun ng eskwelahan. Ayun po, aktual po yun. Lahat ng gamit, meron pong... Ang trabaho po ng mga principal nung pong panahon panahon po ng senior high school, naghahanap po kami ng mga kapartner. Naging kapartner po namin yan si Tantokoy. Yan mismo. Gines namin yan, guest speaker po namin yan. Kinuwento niya yung mga aral na natutunan niya sa lolo niya. Lolo niya yung may-ari na Rostans. Kaya ano sa akin yan eh, yung ito pala to. Namit ko po ng personal yan. Yung isang room o dalawang room po yun. Ginawa niya, gastos lahat. Po yan, naglagay po diyan ng mga gamit po sa pagluluto. Kasi may food and beverage kami. Kaya yung mga estudyante doon, luto ng luto. Magastos po dahil siyempre bibili sila ng ingredients instead na project, yung mga dati nating alam na project, no? Yun po, nagano po yung mga yan. Bibili ng mga ingredients siya, 1/4 na manok. Ayan. Tapos magluluto talaga sila. Aktualan po. Ang hirap po ihanap yan ng mga negosyo na tatanggap sa kanila kasi mga estudyante. Ipapatanggap po sa mga negosyante na pag may nangyari doon sa bata habang nasa poder nila ay pananagutan nila. Sino po tatanggap ng negosyante na gano'n? Tapos maglalagay pa kayo ng batas na ganyan. Po, tsaka tarantaduan niya. Pat Sabilio, kung ano-ano pinagsasabi mo, bit ako magsasorry. Ako ba supplier, no?
Fake news. Ano ang fake news doon? Hindi ba siya namatay? Ano pinake news ko? Huwag mo ko pagsasabihin ng fake news kahit kailan hindi ako nagpe-fake news dito. Ano sinabi ko? Na fake news. Tarantado ka. Mag-sorry ako dahil nag-fake news ako. Hindi ba namatay yan? Wala. Pinagsasabi mo na nag-fake news ako. Tarantaduan mo. Nilalahat mo. Akala mo isa lang ang sinasabi ng mga Duterte supporters. Iba-iba sinasabi namin. Sabihin mo kung ano sinabi kong fake news. Ang tagal-tagal mo na nanonood dito, Habilio, putya. Hindi mo pa rin ako kilala. Hindi ko kinakailangan mag-fake news. Totoong balita lang dito, nagsusuri lang ako. Hindi nga ako nagbabalita nagbabasa lang ako ng balita at nagre-react ako. Tanda mo na, hindi mo pa alam ang mga fake news at reaction. Yan sinasabi ko sa inyo Ang tabil ng bunganga mo Pinupuri ko nga yung tao. Nakatulong yan sa isang eskwelahan. Sira ulo ka. Kung ano sabihin mo nga kung ano pinake news ko. Utot nito. Ang fake news, mali sa katotohanan. Pag nagre-react ka, hindi fake news yun. Reaction lang ako. At saka yung timing mo. Sinasariwa ko, tumiming ako rito para masabi ko sa kanila na kahit papano nakatulong yan sa isang eskwela niya si Tantoko. Kahit ganyan yan, nangyari sa buhay niya, that was many years ago. Siguro mga 7 to 8 years ago. Yung kinukwento ko po na to. Wala na masasabihin kung ano pinake news ko. Para ka na si Antikles sa kapakikinig mo Simple lang, fake news ka dito. Sabihin mo kung ano yung pinake news ko. Wala, lahat lang. Lahat ng DDS fake news. Fake reaction, utot mo. Meron bang fake reaction? Ang reaction mo, walang peke dun. Isa pa to. Nag-overdose Ano fake news dun? Balik na tayo. Ako, Patsabilio, natutuwa ako, narito ka kahit kinukontra mo ko. Pero, huwag mo ko sasabihan na fake news ako kahit kailan. Nagkakamali ako. Dahil sa tanda, pero hindi ibig sabihin fake news. Anong idadawit? Anong pinagsasabi mo? Sino dinawit ko? Justified mga pinagsabi mo. Ano ang pinake news ko lang? Sagutin mo lang. Para kayong, ganyan talaga kayong mga loyalista Ang simple lang ng mga tanong. Ano fake news ko? Dadawit ka, dadawit. Ano? Ang simple lang po, di ba? Sinabihan mo ko ng fake news. Ano pinake news ko? Ano ang binalita ko na hindi totoo? Wala namang masabi. Ang ginagawa ko po rito, matagal na yan nanonood Ewan ko kung anong uri ng panonood ang ginagawa ko rito, nagbabasa ako sa mga legit na balita. O, kita mo, ano nga yung binawi ko? Binabawi ko raw yung fake news ko. Ano ang binawi ko? Sinabi ko ba na hindi siya namatay sa droga? Yun lang naman balita ko ron Anong binalita ko na fake news? Ano binalita ko na fake news? Magsabi ka lang, isa lang. Wala ka nga masabi. Ang fake news, tignan mo muna meaning ng fake news. Pag kinontra mo ba pamahalaan, fake news ka kagad? Simple lang po. Anong binalita ko na fake? Kasi wala akong binabalita, natitiyak ko sa inyo. Dahil ako, lagi nagbabasa ako ng balita, nanonood ako ng balita, nagbibigay ako ng reaksyon. Kaya natitiyak ko sa inyo. Natitiyak ko sa inyo na hindi ako kailanman nag-fake news. Bakit? Balita yan Magbibigay ako ng reaksyon. Reaksyon ko yan sa balita.
O sige, pakita mo na dinawit ko. Ako nagsabi, nakasama. Anong dinawit? Ang sinasabi ko, magkasama sila. Sa Amerika, masama ba yun? Pucha, si Gadon nga. Ang sabi ni Gadon, bakit? Yaya ba ni Tanto ko si Lisa Marcos? O di umamin si Gadon na magkasama sila. Wala kang katuturan talaga. Patsabilyo. Tumatanda ka ng paurong eh. Lahat ng pwede mo sabi, atakein mo ko dahil magkaiba tayo ng pananaw. Atakein mo ko. Pero yung sasabihin mong fake news, nag-alakler ka eh. Wala mang utot-utot. Magsabi ka nga ng pinake news ko. Ano yung pinake news ko? Anong dinadawit? Ano yung fake news? Ano yung sinabi kong fake news na wala? Wala ka masabi, di ba? Ano yung binalita ko na mali? Yan, problema nyo eh. Sa ibang mo nabalitaan, ibibintang mo sa akin. Kung si Roque mo nabalitaan yan, si Roque sabihan mo. Kung sa iba mo nabalitaan yan, yung sinasabi mong fake news, sila sabihan mo, hindi ako. Okay, punta na po tayo rito. Minsan, alam mo, mas sobra kang papansin. Okay na yung nagpipiling ka na magaling ka eh. Okay na ako ron eh. Kasi gusto ko nga yung may kumukontra sa akin. Pero, putya yung timing niya, no? Di ba? Ang ganda naman sinasabi ko kay Tanto ko, tapos sasabihin niya, fake news ako. Naroon ka ba sa eskwelahan namin? Para mo sabihin na fake news yun? Ano nga yung hinugas kamay ko? Ano yung hinugas kamay ko? Sinabi ko na ba? Nagsabi ba ako na hindi magkasama si Lisa tsaka si ano? Ano hinugas kamay ko? Alam mo, bumabaon ka eh. Sabi mo fake news, ano pinake news? Ganito sinabi mo, ngayon hugas kamay. Ano hinugas kamay ko? Saan ako naghugas kamay? Asan? Sinabi ko na ba na walang pananagutan si Lisa? Para sabihin mo naghugas kamay ako? Sa tingin mo wala talagang pananagutan? Hindi mo alaman news sa mga opinion. Hindi ako bumabaliktad. Hanggang ngayon, tingin ko, yung head ng entourage, may pananagutan yan sa bawat nangyari sa kanyang mga entourage. Ang tawag dyan, command responsibility. Hindi mo alam yung kasi wala ka nun. Bibigyan kita na halimbawa. Walang yung principal nasa opisina niya. Bumagsak yung puno. Nabagsakan yung bata. Meron bang pananagutan yung principal? Meron. Hindi mo maintindihan yung patsabilyo. Di ba? Ano yung sinasabi mo naghuhugas ako ng kamay? Sinabi ko na ba na walang pananagutan yung head ng entourage? Wala akong sinasabing ganyan. Nag-i-imagine ka. Pasensya na po kayo ha. Sumasarap naman yung kwentuhan natin eh. Ganito po kasi sila kung bumira eh. Wholesale. Tinatanggap po nila yung bawat sabihin ni Auntie Claire na yun po ang katotohanan. Pag sinabi ni Auntie Claire na fake news ka, kahit wala kang sinasabing fake news na sa kanila. Ganyan po talaga yung mga tao. Fanatic. Tayo po, description lang natin na kulto tayo ni Digong. Pero, never po tayong naging fanatic na kung ano na lang sabihin na ni Badong. Diba? Hindi naman kayo naniniwala na sabihin ko lang, maniniwala na kayo. Hindi po totoo yan. Kwento ka na naman. Opo, nagkukwento talaga ako. Vlogger ako eh. Kung dancer ako, sumasayaw ako. Di ba? Minsan kulang din kayo ng kukote. Punta na po tayo rito. Sa may Dolomite. Sa Dolomite po,
na gustong paimbestigahan ito ni Terry Redon, Congressman Terry Redon. Taka ko no? Bakit siya galit na galit sa Dolomite? Kasi ang Dolomite po, isa po sa mga pinagmamalaki nating mga Duterte supporter. Di ba? Dating basurahan, dating taihan, naging naging pasyalan. Pinagmamalaki natin na pag may political will ka, kahit na gaano kadumi ang paligid, simbolo po yan ng political will. Hindi po yan simbolo lang ng basta ng kalinisan. No? Simbolo po yan ng political will ni Pangulong Duterte. Hindi ko po naisip yan. Ang tagal ko po nakatutok sa politika, hindi ko po naisip. Pwede palang linisin ng Manila Bay. Lahat posible. Pag ang Pangulo mo katulad ni Pangulong Duterte. Symbolic po yan eh. Kaya sagrado po sa akin yan. Lahat ng umaatake sa Dolomite, gigil ako. Kasi dyan ako nagsimula.